katabi natin dito ngayon si Mayor Maturan at magbigay siya ng kanyang statement, opening statement para sa mga ating tagapanood ngayon sa television sa buong Pilipinas. Mayor Maturan, opening statement. Yung tungkol sa na mangyayari sa tipo-tipo, okay naman yung ginawa ni Colonel Santos. Actually, bago mag-operate ito, 3 araw binigyan niya yung mga local residents sa area yung objective, ipabakus yung civilian bago siya nag-operate. Kaya nga ngayon, kahit ako, wala akong sisi sa kanya. Yung sabi na rinig ko na sabi may i-rape, actually hinahanap ko ito, kami ni Governor, kay may balita sa akin ganon. Hanggang ngayon wala man lumabas na nag-complain sa akin. Narinig lang ako, yung isang taga galing Saudi na babae, medyo may loka-loka, masira yung ulo. Oo. Nawala daw ito ilan araw. Paglabas, yun na, sabi nila, na-rape daw. Pero paano natin kuha yan, kung totoo ba i-rape, kay medyo may katok man yun. So, hindi pala totoo yun, Mayor, na kasabi ng kahapan na hindi pinaalam muna ni Colonel Santos na mag-operate yung military sa area ng MILF. Yun ang ina-allege ng mga kahapan. Actually, Colonel, yung bago nag-operate, naulit ko nga, yung MNLF Commander sa field, tinawag niya. Andyan ako, pati yung barangay captain sa objective, tinawag niya, andyan ako. In-explain niya itong objective ko, Bakisong, Bagindan, Silangkom. Kung pwede, alis muna kayo dyan. Ikuha namin yung MILF, kampo ng MILF, kaya dahil siya naman nagumpisa, nag-attack sa Belubong, nag-attack sa Baywas, sabi niya. Sabi ko, sige, tawagin natin yung mga barangay captain. Yun na nga, nagkaroon na nga, pulong-pulong kami. Maganda nga yung ginawa niya, kay first time ito sa Basilan, operation, pinaalam yung mga local official, especially mga barangay captain, mga residents dyan sa area. So, ito lang yata ang operation na pinapaalam pa muna sa civilian kasi usually ang operation ng military ay talagang top secret yan. So, talagang ang ginawa ni Colonel Santos talaga ay para hindi masaktan ng mga sibilya at walang tamaan sa crossfire. Pinaalam muna lahat sa mga area na gusto ni Colonel Santos mag-operate. Tama yun. So yung may mga report din ang kahapan na may sinalvage na dito ngayon sa Inquirer, may sinalvage daw na tao at pinakain pa daw sa aso. Totoo ba yan o hindi, Mayor? Yung sa labanan, sa Bakis, yung actually kay may report sa akin yan, may MILF na namatay, nasugatan. Tapos sabi nila daw na may civilian na tamaan. Pinaborify ko ito, totoo mayroon, pero kapatid ng MILF commander na crossfire. Hindi alam kung sino tama rito, kung sundalo ba o MILF ba. Pero yung sabi pinakain sa aso, hindi ko na-witness yun, kay sa field yun. Awan ko kung paano yan. Pero actually yun ang balita, may na-crossfire na civilian. Pero hindi alam kung sino nakatama dyan. Pero hindi nakasalanan ng sundalo dahil pinaalam man yan, i-announce man ito. Tapos sekreto ito, pero pinaalam pa sa sundalo, bakit na ganon? Kung totoo ba, kung totoo ba civilian, bakit nakapunta doon sa area tapos sinabi man ni Colonel Santos na paalisin muna yung civilian? So, hindi pala totoo na pinakain sa aso kasi ang masama dyan na pinasabi ng mga sa kabila, mga kahapan, na pinakain pa daw sa aso yung patay na yon. So, anong masasabi mo doon? Actually, yun, hindi ko na witness, pero yun lang ang nasabi ko sa mga kababayan natin,
ito na mga pumasok ito mga politiko ito. Politiko ito na sabi pinakain sa aso, hindi totoo ito. Pero totoo yung may na-crossfire. Yun ang totoo. Pero sabi nagpakain sa aso, walang nag-report sa akin yan. So, yan pala makita ninyo ngayon mga kaibigan na rinig ninyo yung opinion ni yung side ni Mayor Maturan sa tipo-tipo na hindi totoo yung mga allegations ng kahapan na yung patay doon at sa Pesinal Beach o may ina-rape doon kasi yung babae na yun pala ay talagang may sira ulo yun at ano pa yung may linuluting daw na may mga bahay daw na nasira ang mayor sa pag-operation ni ng 103rd Brigade. Totoo ba yung may mga bahay na tinamaan ng bala ng kanyon o ano mang sinira ng ating mga militarya? Yung kwan, bago pag mga 2 hours after na-recover yung pwesto ng Bakisong, pinuntahan namin yan ni Colonel Santos. Pagkatapos, chinek namin kay may report ni Blossom, yung Eminal Commander, sabi may tindahan daw na buksan. Yung tindahan, totoo, nakita ko, binuksan. Pero sabi naman ni Colonel Santos, willing man siya magbayad. Kaya totoo yun. Kahit yung isang opisyal, sabi niya, nakainom ako ng Coca-Cola, Pepsi. Sabi niya, bayaran ninyo, 2 tinda. Pero sabi yung may nasira, hindi ko na-witness ito, kayong nakita namin, walang man nasira doon. Yun lang, na-sprinter lang ng bomba. So hindi pala totoo na talagang sinira ng sundalo o tinamaan ng direct hit ng ating AFP yung sinasabi ng kahapan, pare splinter lang ng kung ano-ano dyan na military arms. Yung sprinter lang ng bomba, yung sa gitna ng bahay, yun lang ang nakita ko. Na may tama lang ng bomba, pero hindi sentro, sa tabi lang yun. Yun ang na-witness ko. Pero yung iba dyan, hindi ko na-witness. Kung anong totoo sa kanila dyan, kaya yun ang na-witness ko, kay chinek up namin, kay may reklamo, yun ang kay sabi may nasira, ganitong ganon. Yung 2 tenda lang, pati yung bahay na tamaan ng bomba sa tabi lang ng bahay, 3 bahay ata na sa tabi nila lang, sa gitna niyan, natamaan. Yun lang, na sprinter, bomb lang ang nakatama, hindi sentro. So, sa last parting word mo, Mayor, i-recap mo lang yung sinabi natin para sa mga ating taga-panood sa television. Salamat sa mga manonood. Itong Basilan, alam ninyo naman, andito yung MILF, andito yung Abu Sayyaf, talagang ginugulo ito ng ibang bansa. Sa totoo, manggulo rito, ang mastermind, hindi man taga rito, pero na-brainwash lang yung mga guro namin dito, sinakyan lang ng mga holo, Cotabato. Magpasalamat kami sa media. Napaliwanag ko ito yung tunay na ano mangyari sa tipo-tipo. Wala na ako. Thank you.